Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Yung pinahayag ni Sara kahapon lamang na ang impeachment trial daw niya ay magiging bloodbath. Ano ba itong bloodbath? Madugo ito sa Tagalog at hindi lang basta dugo ito ha, bumabaha ng dugo na kaya nga ipapaligo ang mga dugo eh. Kaya napakalagim ng pananalita na yan. Kaya ito si Leila de Lima ay sinagot ang bahayag ni VP Sara na ito. Courtesy video ng Teleradyo Serbisyo, atin panoorin. Pahingi po kami ng reaksyon na Congresswoman-elect de Lima tungkol sa sinabi ng Vice Presidente na yung impeachment trial is going to be a bloodbath. Ang tare, no? Bloodbath. Para napaka-violente. Madugo. Oo. Naku naman, nagpapakita naman talaga nung kanilang pwede nating tawagin na parang trademark nila na panggugulo, yung mga kayabangan, yung new breed, mga pagiging arrogante nila na siguro naman bilang VP, ayan, alam naman niya siguro na hindi naman ganyan ang impeachment process. Na ito ay mahalaga na isang proseso para malaman ng katotohanan saka para mapanagot siya sa kanyang mga sinabi doon sa articles of impeachment. Itong impeachment complaint ay hindi naman ito hindi ito yung napaka delikado na sentensya sa buhay ni VP Sara, kasi hindi naman siguradong makulong siya diyan kung hindi matibay ang mga ebidensya na ipapakita diyan sa Senado, sa Congress. Kung hindi matibay ang ebidensya, hindi siya ma-impeach, di ba? Pero kung overwhelming na matibay ang mga ebidensya, ay diyan siya ma-impeach. Kaya bakit sabihin niya gusto niya ng impeachment trial para magkaroon ng bloodbath itong mga kababayan, kaya babaha ng dugo? Bakit ba? Ano ba yan? Yan ba ay gladiators na awayan dyan? Meron bang gladiators dyan na mag-aaway kasi bloodbath? Meron bang gera dyan? Wala naman. Parang hindi talaga to si Sara, parang hindi siya edukado. Kasi kapag may impeachment pala ay babaha ng dugo. Kaya magsalita ng mga taong ito dahil sa ang kanilang kinalakihan, kinagisnan nila ay ganyan na mga madugo na mga pangyayari. Kaya ganyan palagi ang kanilang pananakot, panggugulat sa mga tao, lalo na diyan sa Congress, sa prosecution. Ay tinatakot talaga nila na magiging bloodbath ang gagawing impeachment. Patuloy tayo sa balitang ito, courtesy ng Teleradyo Serbisyo. So hindi maganda yan. Pinapangunahan na niya yung proseso sa Senado na para bang meron siyang guidance sa kanyang legal team na manggulo kayo dyan. Kasi bloodbath, pag sinabing bloodbath, di ba, chaos yun. Kaya walang lugar, walang puwang ang kaguluhan at chaos. Isang napakahalagang constitutional process, lalo na ng impeachment. Ito ay tungkol sa pagpapairal ng ating saligang batas, pagpapairal ng mga prinsipyo ng pananagutan. Ito yung wala sa bokabularyo nila Digong at ni VP Sara, itong pananagutan. Wala sa kanila yan. Yung impeachment na yan na magpapakita o magpapatunay na ang isang opisyal ay walang ginawang katiwalian kahit na mayroong complaint sa kanya, so hindi siya ma-impeach. Kaya hindi dapat matatakot si VP Sara dito, hindi dapat mabahala kung wala talaga siyang ginagawang kurakot, di ba? Ang kanyang reaksyon ay na lang yan Yan yung animal instinct na survival mode ng isang animal. Kapag ang animal ay nasukol or itong inaaway ng isa pang animal, ay lalaban talaga ito pangil to pangil. So wala nang batas to batas, wala nang mga constitutional rights dyan kung anuman. Ang pinairal diyan ay tapang, hindi lang tapang yung mabangis na parang hayop. Yun yung tinatawag na survival mode ng mga
psychologist na ginagamit na ngayon ni BP Sara. Kasi in panic mode na siya, para nang lumabas na yung animal instinct niya, panic mode. Kaya kakagat na lang siya. Hindi na siya titingin pa sa mga legalities, sa konstitusyon, sa batas. Walang batas-batas, sabi niya eh. Walang batas-batas dito. Kaya yan, bloodbath ang kahinatnan nitong impeachment complaint na ito. Alright, patuloy pa rin tayo sa panonood ng videong courtesy ng Teleradyo Serbisyo with Leila de Lima. Walang puwang ang kaguluhan, yung chaos, yung mga theatrics, yung mga kadramahan. It's all about getting at the truth. Ano yung katotohanan tungkol dun sa mga allegation against the second highest official of the land. Kailangan panagutin kung ma-prove ng prosecution. So it's about presenting evidence, presenting defense ng maayos na proseso. Meron yan rules of impeachment. Sa palagay ko, mag-i-issue ng panibagong rules of impeachment o kaya pwede rin naman gamitin nila yung dati nang ginamit na rules of impeachment. So malinaw doon, maklaro yung mga kung ano yung mga proseso. Klaro yung tungkol sa pag-present ng prosecution evidence saka ng defense evidence. So yung mga kadramahan na yan, wala dapat yan. Hindi yan maganda. Yan. There's another indication na yung ating Vice Presidente ay kulang sa, yung fitness, moral, psychological fitness para matatili. Now, yung taong bayan kasi ultimately ang huhusga. Huhusga rin ang taong bayan. Kasi kung malinaw, malakas yung ebidensya, yung mga senators, judges, hindi nila pwedeng i-ignore o disregard yung public pulse o yung public opinion. Ayan, so may nabanggit si Leila de Lima na ang ating Vice President, si BP Sara Mau, ay may pagkukulang sa moral obligation, morality. Tama nga, walang moralidad yan eh. Di ba? Sabihin mo naman na mayroong babaha na dugo. Siguro kung ako ang nandyan sa Congress, magpapasa ako ng batas na bawal sa mga high-ranking official sa gobyerno magsasalita ng mga profane or ganito na mga words na patayan, dugo, babaha ng dugo, papatay, babaril, yung mga ganyan na mga pananalita, yung katulad yung sinabi niya na pugutan niya ng ulo si PBBM na parang hipon. Di ba yung mga ganyan na salita ay dapat ipagbawal na yan sa mga ganyan, sa mga senador, sa Congress, at lalo na sa Presidente at Vice President. Dapat gumawa ng mga batas na na ganyan, na bawal magsalita ng itong malagim na mga salita. Datapwat samantalang galing sa team malagim eh. Kaya malagim palagi yung sinasabi ni BP Sara. Kasi reyna ng kadiliman eh, di ba mga kababayan? Kaya ito, mga senador diyan, mga congressman, kung narinig nyo tong video na to, napanood nyo, gumawa kayo ng batas na bawal sa mga opisyal ng gobyerno na magsalita ng mga ganitong klaseng pananalita kasi hindi bagay. Diba? Opisyal ka ng gobyerno, pangalawang pinakamataas na ranggo sa gobyerno, magsasabi ng patayan ng mga dugo na babaha, bloodbath, masamang-masama, kasi gagayahin yan ng mga susunod na henerasyon na pwede palang magsalita ang presidente o vice president ng ganitong klaseng mga bad words, super bad words. Walang sabi nga ni Luke Spiritu, ano na lamang ang pupuntahan ng ating kultura ng bagong kabataan kung ganito ang makikita at iiduluhin ng mga ito. Ano na lamang ang susunod na mga henerasyon, di ba? Kaya kailangan makita talaga ang mga example na hindi pwede ang ganito. Ang ganitong klaseng mga tao ay hindi pwedeng magserbisyo sa gobyerno. Kasi nga, walang morality.
Wala silang kahit siguro spirituality, wala. Walang morality, walang respeto sa kaparihong mga public officials, minumura lang, pati presidente minumura, hugutan ng ulo. Yung dating presidenteng Marcos ay hukayin, itapon yung mga labi sa WPS. Napakawalang respetong tao. Kaya dapat gumawa ng batas na makulong ang sino mang senador, congressman, vice president, presidents na magsasalita ng mga ganito. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. At sa aking avid followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.